years anniversary, yung theme po natin is Here I Am, Send Me ng Isaiah 6:8. And syempre, later on, we'll dig deep kung ano po ba yung meaning ng topic natin na Here I Am, Send Me ng Isaiah 6:8. But before that, hindi po ba kayo napapa-question na doon sa 23 years na nagdaan, paano ba paano ba na-establish yung church? Paano ba na ako simula sa Sunday school, nandito na po ako ngayon, nakatayo na sa harap nyo. And alamin natin kung ano ba yung root, ano ba yung sinimulan, ano ba yung start nung church natin. And with that, may prepare po kami na short clip. Ito lang po, compilation lang po to ng mga activities natin nung nagdaan na last year. And later on po, tatawagin po natin si Brother Jael para po i-explain sa atin kung ano po ba yung history ng simbahan natin, ng Living Things of God. So yun po, panoorin po natin lahat yung prepare po namin na short. Ganun pa yung pangalan ng church natin. So we are a daughter church of a somewhat big church, tinatawag na Church of God. Tapos meron tayong dumaan kay Pastor Ambrosio. Tapos nagdaan din kay Pastor Hernandez. Yung kay Pastor Ricaport. Yung kay Pastor Ricaport, medyo nadabutan na ito ng mga kuya ko, pero hindi ko sila naabutan. Ayan. Ba't kayo natatawa? Hindi. Kasi nung panahon pinanganak ako, 1994, at doon na nag-start si Pastor Manuel Quijano sa church natin. So, nag-start si Pastor Manuel Quijano noong 1994. Hulaan niyo na lang yung edad ko. So, noong 1994, doon siya nag-start maging, sphere natin. Pero hindi pa NSGCF yung church natin noon. So, pumalit-palit siya kasi there are some issues na sa availability ng pastor na nandito. And then for almost, sabi natin, 6 to 8 years, Church of God yung pangalan ng church natin. Ngayon, nag-meeting yung board, yung newly established board during that time, na palitan ng God. So we want to be independent na dapat may sarili tayong pangalan. So nagkaroon ng meeting noon, at ang original name na ilalagay sa sect is the Head Pastor of the Living Saints of God Christian Fellowship. Pero masyado siyang awkward yung pangalan ngayon kasi the Head Pastor of the Living Saints of God, meaning it's referring to one specific person. So kahit yun yung nakalagay sa sect noon, ang ginamit ng church natin since 2002 is the Living Saints of God Christian Fellowship. And glory to God, kasi nung last year, official nang naging the Living Saints of God Christian Fellowship. For almost 22 years, no? Sunod din yung ginagamit natin ng the Living Saints of God. Pero hindi yung para lumago tayo sa gawain. Amen ba? Amen. Alam niyo po, kung naalala ko naman yung church po namin is, kung nakita niyo yung white clock na yan sa likod, ayan po yung pader ng church namin, mula dyan hanggang dito. Tapos yung buong itong side na to is damuhan po yan. Literal na puro, yung damong nakakasugat. Tahalahiban po yan. Yung best friend ko, wala yata siya dito, nakababata ako, pag nag-message si Pastor, nanguhuli kami ito topic. Kasi, hindi ba kaya ng attention pa ng bata yung makinig eh. Hindi ko mo kasalanan yun, huwag nyo ko i-judge. So, nanguhuli ko kami tutubi dyan, sa lagubang, kung ano-ano. Sobrang ganda ng bagong silangan kasi pag naglakad ka, ang daming tutubi, insekto, ang sarap ng muhay bilang Ako'y nagagalak na maimbitahan dito sa inyong anniversary, 23rd anniversary ng inyong church. And si Pastor Luis Pamilya po ay kagrupo po namin sa Klima. And also, estudyante po siya sa Master of Arts in Christian Leadership and Theology sa Poimen School of Theology. Dito po sa Quezon City, sa Barangay Holy Spirit. Okay? So, ako po'y nagagalak na maimbitahan dito at it's truly an honor and a privilege to be here. At natutuwa po ako sa ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo at sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. So,
edition ng Sunday School. Salamat po. Naman po ay ituloy natin. Ituloy po natin yung ating simulan. Ano po? At parang bago po tayo ng 2022 na sinasabi nila. No? Na sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos. Sibagan po natin na dumalo sa bawat gawain. Sabi ng ating speaker, kung kayo po tinatawag ng Diyos, pakinggan yung maigi at pag napakinggan nyo, sundin nyo. Okay? Alam naman natin po na ang Diyos ay hindi po, sabihin hindi siya nagsasalita o hindi siya nagsasabi na hindi niya ginagawa. Ginagawa po ng Diyos yung gusto niya para sa iyo. Kaya yung ating tema ko ay, di ba sabi doon, yung tema natin, what God expected you. Yung dapat eh. Di ba? Yung dapat yung tema. Pero nakalagay na rin yung ano, here I am, send me. Okay? So, sino si send? Yun yung sagot, di ba? Yun yung sagot. So, sana po ay tuloy-tuloy tayo sa ating gawain sa Panginoon. At siguro yung ibang announcement, wala po sa ating MC, yung ating activity. Okay, salamat po. Sama-sama po tayo mamaya, sama-sama po tayo manalangin. Pag-pray na po natin yung ating pong gawain at kung bawat kapatid na magpatuloy sa ating pong mga gawain para sa ating Panginoon. Tuloyin po tayong lahat para sa pagbukas natin ngayon.